Akala mo ba kapag Hulyo na, tapos na ang gardening season, na lahat ng exciting na itatanim, tapos na noong springtime? Marami kasing gardener ang akala nila pagdating ng kalagitnaan ng tag-araw, wala na silang ibang gagawin sa garden kundi magtilig at maghintay ng harvest. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang Hulyo pala ay perfect timing para mag-umpisang muli at makakuha ng pangalawa or even pangatlong harvest? Sa video na 'to, pag-uusapan natin kung anong mga gulay ang pwede mo pa palang itanim ngayong Hulyo at ipapakita ko rin sa'yo kung paano para pagdating ng taglagas, meron kang inaani na fresh na gulay habang yung mga kapitbahay mo tapos na ang season nila. Traditionally, sanay tayo magplano ng garden natin tuwing springtime, yung tipong lahat ay nagigising at nagsisimula. Nagtatanim tayo ng patatas, carrots, sibuyas, repolyo, yung mga tipong matagal tumubo at kailangan ng sapat na init sa umpisa pa lang. Pero ang tag-araw, mahaba pa. Mainit na ang lupa, mahaba pa rin ang daylight hours, at sapat ang tubig kung didiligan ng tama. Perfect conditions yan para sa mga mabilis lumaki at hindi takot sa tindi ng init ng tag-araw. Dito sa buwan ng Hulyo, parang nagbubukas yung pinto para sa second wave ng mga itatanim. Ito yung chance mo para itama kung may mali kang nagawa nung springtime o di kaya para lang humaba pa yung enjoyment mo sa pag-ani ng fresh na gulay mula sa sarili mong garden. Heto na ang ating unang bida. Handa nang sumibol sa inyong mga taniman kahit nasa kalagitnaan na tayo ng taon. Ito, syempre, ay ang radish. Marami ang nag-aakala na pang tagsibol lang to. Pero alam nyo ba, napakaganda rin nito itanim kahit Hulyo na. Ang pinakamalaking superpower nito, ang bilis. Parang isang sprinter sa mundo ng mga gulay, ang radish. Isipin nyo lang, mula sa pagpunla ng buto hanggang sa pagbunot mo ng unang malutong na radish, 3 hanggang 4 na linggo lang ang lilipas. Sobrang bilis nito. Ang pagtatanim ng radish ngayong Hulyo ay isa sa pinakamadaling paraan para makakuha ng sariwang ani bago pa matapos ang Agosto. Hindi mo kailangang maghintay ng matagal. Medyo mainit na ang lupa pagdating ng Hulyo, bagay na bagay para sa mabilis na pagtubo ng mga buto at aktibong paglaki. Ang pinakamahalagang sikreto para sa masarap na radish, lalo na sa mainit na panahon, ay ang regular at sapat na pagdidilig. Napakagusto nito ng tubig. Kung kulang sa tubig ang radish, lalo na sa mainit na araw, pwedeng tumigas at pumait ang ugat nito. O kaya naman, mamumulaklak na lang ito agad. Ang tawag dito ay bolting at hindi na mapupunta sa pagpapalaki ng masarap na ugat. Sayang, di ba? Kaya importante na palagi ang bantayan ang basa ng lupa. Para sa pagtatanim ngayong Hulyo, pumili ng mga variety na mabilis mahinog. Marami kayong pwedeng pagpilian. May mga bilog, pahaba, pula, pink, puti, at meron pang ang violet. Lahat yan, mabilis lumaki. Ang radish ay hindi naman mapili sa lupa. Basta't siguraduhin lang na malambot at well-drained ang lupa. Ibig sabihin, hindi naiipon ng tubig. Pwede nyo itong itanim or isabog agad direkta sa inyong kamangtaniman. Tamang-tama rin ito para sa companion planting o pagsasama ng iba't ibang pananim sa isang kama. Pwede nyo itong itanim sa pagitan ng mga hanay ng iba pang gulay na mas mabagal lumaki, lalo na kung hindi pa punong-puno ang espasyo. Habang pinapalaki nyo ang ibang pananim, aani na kayo ng radish at luluwag ulit ang lugar para sa susunod nyong itatanim. Ang sariwa at makatas na radish, diretso mula sa inyong hardin, napakasarap na dagdag sa inyong mga summer salad. O kaya naman, isang masustansyang merienda. Pero ang radish, hindi lang yan ang tanging gulay na pwedeng simulan itanim ngayong panahon.
Marami pa kayong pwedeng pagpilian para sa inyong mga taniman ngayong Hulyo. Ngayon naman, dumako tayo sa susunod na grupo ng mga gulay na hindi natatakot simulan ang pagtanim kahit Hulyo na. At dito, mayroon tayong ilang mga interesting na pagpipilian. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga legumbre, partikular ang bush beans o yung uri ng sitaw, jaharinaw, na palumpong ang tubo. Hindi tulad ng pole beans na matagal lumaki at nangangailangan ng suporta o tulos, ang bush beans ay mas compact at mas mabilis anihin. Karaniwan, ang bush beans ay naaani sa loob ng 50 hanggang 60 araw pagkatanim. Ibig sabihin, kung magtatanim kayo sa kalagitnaan ng Hulyo, may sapat pa kayong oras para anihin ang mga malambot na bunga, pods, bago dumating ang lamig, frost. Gusto ng sitaw, harinaw ang mainit at ang lupa ngayong Hulyo ay perpekto para sa kanila. Hindi sila malaki kumpara sa pole beans, kaya maganda sila sa maliliit na hardin o kaya'y itanim sa pagitan ng ibang tanim. Ang sariwang bunga ng sitaw harinaw ay masarap na side dish, pwedeng sa sopas o salad. At higit sa lahat, sarili mong ani yan, pinaghirapan mo. Pero teka, hindi pa yan lahat. Pwede kaya magtanim ng carrots, carrot, at beets, beetroot, ngayong Hulyo? Marami siguro ang magtataka. Pero oo, pwedeng pwede. Ang sikreto lang ay kailangan mong pumili ng tamang mga varieties. Para sa pagtanim sa Hulyo, angkop lang ang mga early maturing varieties ng karot at beetroot. Tingnan sa pakete ng buto ang impormasyon tungkol sa tagal ng paglaki. Dapat pinakamaiksi. Ang mga ganitong uri ay aabot sa tamang laki bago matapos ang season. Oo nga't baka hindi sila kasing laki ng mga itinanim pa noong tagsibol, spring, pero panigurado, bata, juicy, at napakasarap sila. Lalo na't kung mahilig kayo sa batang beetroot, kasama ang dahon nito, beet greens, or kaya'y batang karot na malambot para sa salad. Ang pagtatanim sa Hulyo ang siyang magbibigay sa inyo ng ganyang uri ng ani. Ang beetroot naman, medyo kaya ang kaunting lamig o frost mo pa sa taglagas, autumn. Kaya mayroon siyang kaunting karagdagang oras para lumaki. Isa pang interesting na gulay na pwedeng ikonsidera para sa pagtanim sa Hulyo ay ang kohlrabi. Isa itong uri ng repolyo, cabbage. Pero ang kinakain dito ay hindi yung ulo, head, kundi yung namamagang tangkay, swollen stem, sa ibabaw ng lupa na parang singkamas o turnip. Ang kohlrabi ay mabilis lumaki at hindi kasing arte ng karaniwang repolyo. Mabilis itong makabuo ng juicy at crispy na stem bulb sa maikling panahon. Pwedeng kainin ng kohlrabi ng hilaw, sa salad or gamitin sa sopas at stews. Isa itong kagiliw-giliw na gulay na makapagbibigay ng iba't ibang lasa sa inyong mesa ngayong taglagas. Kitam, ang Hulyo ay hindi pala katapusan ng paghahardin. Sa katunayan, isa itong magandang oras para sa pangalawang buhay ng inyong mga halamanan. Pero mayroon pa palang isang popular na gulay na marahil ay magugulat kayo na kasama sa listahan ng pwedeng itanim ngayong Hulyo. At ngayon, dumako na tayo sa pinakakontrobersyal pero napakaingganyong bahagi ng ating listahan ngayong Hulyo. Posible nga bang magtanim ng pipino sa buwan ng Hulyo? Sa tingin ng marami, ang pipino ay pangkalahatang tanim para sa tag-init na nangangailangan ng maraming init. At totoo, may kaunting peligro sa pagtatanim ng pipino sa gitna ng tag-init. Ngunit, sulit na sulit ito kung gusto mo ang sariwang pipino. Para sa pagtatanim ngayong Hulyo, kailangan mong pumili ng mga uri ng pipino na early maturing o maagang magbunga at parthenocarpic. Hindi nangangailangan ng pulinasyon. Dapat angkop din ito para sa open field o greenhouse. Tandaan, kung mas maikli ang panahon,
Mula sa pagtatanim hanggang sa pagbunga, mas mataas ang iyong tsansa na magkaroon ng ani. Hanapin ang mga uri na kung saan ang mga unang bunga ay lumalabas na pagkatapos lamang ng 15 sama hanggang sa tamaing pisambi araw mula pagkasibol. Napakabilis niyan. Bakit naman ito posible? Sa buwan ng Hulyo, ang lupa at hangin ay nasa pinakamainit na kalagayan na siyang nagpapabilis sa paglaki at pag-unlad ng halaman. Kung nakatira ka sa isang rehiyon na may mainit at mahabang Setyembre, tiyak na aabot sa pagbunga ang iyong mga tanim. Ngunit kung sa inyong lugar ay maagang dumarating ang malamig na panahon o tag-ulan, maaari kang magtanim sa greenhouse o maghanda ng magaan na pantakip para sa posibleng biglaang paglamig sa huling bahagi ng Agosto o unang bahagi ng Setyembre. Halimbawa, gumamit ng spoon bond. Ang pinakamahalaga para sa mga pipinong itinanim sa Hulyo ay init, sikat ng araw, at syempre pa, masaganang diligan. Sa matinding init, talagang kailangan ng pipino ng maraming tubig. Huwag na huwag hayaang matuyo ang lupa, kundi ang mga bunga ay magiging mapait o kaya naman ay hindi magkakaroon ng bunga. Ihanda ang inyong kamang taniman. Siguraduhing lagyan ito ng sapat na compost dahil gustong-gusto ng pipino ang mayaman at matabang lupa. Maaari kang magtanim ng buto direkta sa lupa o magsimula muna sa kaunting seedling. Isipin nyo na lang, pagdating ng Setyembre, kung kailan karamihan sa mga naghahalaman ay tapos na ang kanilang cucumber season, lalabas ka sa inyong hardin at pipitasin mo ang sarili mong sariwa, malutong na mga pipino. Hindi ba't isang Himalayan? O kailangan nito ng kaunting dagdag na kalinga at marahil ay kaunting swerte sa panahon, ngunit ang magkaroon ng ani ng sariwang pipino bandang tag-ulan ay talagang isang fantasya. Ang maliit na eksperimentong ito ay maaaring magbunga ng napakasarap na mga pipino. Kung gayon, natalakay na natin ang ilang magagandang opsyon para sa mga nais magpatuloy o magsimula ng kanilang paghahalaman kahit na sa buwan ng Hulyo. Ngunit para matiyak na magiging matagumpay ang inyong tanim, may ilan pang mahahalagang sikreto na kailangan nating malaman. Pero bakit nga ba, kung ganun kasimple, marami pa rin ang nag-iisip na kapag Hulyo na, tapos na ang pagtatanim? Ano ba talaga ang sikreto sa tagumpay ng mga summer beds na ito? Ang sagot ay simple, pero nakakagulat. Hindi lang sa bilis lumaki ng ilang klase ng gulay ang sekreto. Ang pinakamahalaga ay ang mga kondisyon na bigay ng mismong tag-init. Sa Hulyo, ang lupa ay mainit na at malalim pa ang init. Ibig sabihin, mas mabilis sumibol ang mga binhi at mas malakas lumago ang mga ugat ng halaman. Dagdag pa, mahaba pa rin ang sikat ng araw na nagbibigay ng sapat na enerhiya sa mga halaman para lumaki. Malayo ito sa sitwasyon tuwing tagsibol, kung kailan malamig pa ang lupa. Kaya ang susi, yung tinatawag na sikreto, ay ang pagpili ng tamang mga klase o variety. Tulad ng nabanggit ko na hanapin sa pakete ng binhi ang mga katagang maaga, mabilis tumubo o ultra maaga. Tingnan ang bilang ng araw bago anihin. Para sa taniman sa Hulyo, kailangan natin ng mga gulay na kayang tapusin ang buong siklo ng buhay nila sa loob ng 40 sa araw lang. Depende sa inyong lugar at kung kailan karaniwang dumarating ang unang hamog sa taglagas. Ito mismo ang mga variety na kayang magbigay ng buo at magandang ani kahit itinanim sa kalagitnaan ng tag-init. Ang ikalawang mahalagang sikreto ay ang tubig o moisture. Mainit at kadalasan ay tuyo tuwing tag-init. Regular at sapat na pagdidilig ang pinakamabuti mong kaibigan sa pagtatanim ngayong Hulyo. Huwag hayaang matuyo ang lupa. Ang tuyong lupa ang pangunahing kalaban ng mabilis na paglaki at magandang ani para sa karamihan ng mga pananim
sa tag-init. Lalong kritikal ito para sa labanos, letsugas, at espinaka na nangangailangan ng patuloy na pagkabasa para maging malambot ang kanilang dahon at ugat ng walang pait. Ang ikatlong punto, paghahanda ng lupa. Kahit mainit na ang lupa, pakasiksik ito mula sa pagtatanim noong tagsibol o kaya naman ay tuyo. Bago maghasik, siguraduhing buhaghagin ng maigi ang kamang taniman at diligan ng sagana. Maaari ring magdagdag ng kaunting compost para masigurado ang magandang simula ng mga bagong sibol na halaman. At dito na pumapasok ang pinakanakakagulat. Kapag itinanim mo itong mga gulay na ito sa Hulyo, makakakuha ka ng sariwang ani sa panahong ang karamihan sa mga kapitbahay mo ay wala ng laman ang kanilang taniman. O kaya naman ay yung mga tanim na matagal bago anihin ang natitira. Pinahaba mo ang iyong panahon ng paghahalaman, nakakuha ka ng ikalawang bugso ng bitamina at masisiyahan ka sa lasa ng mga bagong pitas na gulay mula sa iyong sariling hardin, samantalang ang iba ay bumibili na sa tindahan. Ito ang tunay na hiwaga ng kalagitnaan ng tag-init. Pero bakit nga ba marami ang nagsasabing huli na raw ang Hulyo? Ang sikreto para magtagumpay sa pagtatanim sa panahong ito ay hindi lang tamang pagpili ng halaman, kundi pati na rin tamang paghahanda ng lupa at regular na pagdidilig. Kadalasan, tuyot ang lupa kapag tag-araw, kaya siguraduhin diligan ng maigi ang kamang pagtatamnan bago magsimula. At napakahalaga na huwag hayaang matuyuan ang lupa pagkatapos. Pangalawa at mahalagang punto, ang pagpili ng tamang uri, variety ng halaman. Sa pakete ng buto, hanapin ang mga nakalagay na Scorospelli, maagang anihin, Rani, maaga. O kaya naman ay impormasyon kung ilang araw bago ito tuluyang maani. Tandaan, kung mas kaunti ang araw na kailangan bago anihin, mas malaki ang tsansa na magtagumpay ka sa pagtatanim ngayong Hulyo. Kaya kung akala mo natapos na ang season ng iyong paghahardin, heto ang isang magandang sorpresa para sa iyo. Ang Hulyo ay panahon pa rin para sa mga bagong oportunidad at sariwang ani mula sa sarili mong hardin. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Sana ay nabigyan ka nito ng inspirasyon na sumubok magtanim muli o kaya ay magsimula ng bago. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-like naman at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang iba pa nating mga kapakipakinabang na video. Ngayon naman, ibahagi mo sa comment section. Anong mga gulay na ang naitanim mo ngayong Hulyo? O ano naman ang balak mong itanim pagkatapos mong mapanood ang video na ito? Ikwento mo na ang iyong karanasan at mga plano